What's up mga kapito? Nagustuhan mo ba ang Tagalog version ng mga rules and regulations ng basketball sa video ni Uncle B? Kung nagustuhan mo, tara at sabay-sabay tayo mag-aral ng mga senaryo at halungkatin natin ang mga batas ng basketball sa ilalim ng mga artikulo na nakapaloob sa libro ng FIBA. Ang segment na ito ay humihikayat sa mga baguhang referee upang matuto at mapalawak ang kaalaman kung paano makakagawa ng angkop na desisyon sa mga pangyayari sa loob ng basketball court habang nagre-referee. Scenario number 3. Nasa number 3 scenario na tayo mga kapito. Sinasabi dyan, kasunod ng 3 seconds violation laban kay player A1, ang bola ay pumasok sa basket. Ngunit ang field goal o pagbuslo ay hindi counted. Ang laro ay itutuloy sa pamamagitan ng throw-in ng Team B sa end line ng kanilang backcourt. Ang tanong, ito ba ay tama? So sinasabi sa senaryo, isama rin natin, nagkaroon ng violation si player A1, 3 seconds violation. Kasunod nun, nung pumito ang referee ng 3 seconds violation, tinira niya ang bola, pumasok. Sinabi na not counted. Sinabi sa senaryo, not counted yon. Of course. Ngayon, sa senaryo na to, sinabi resume ang laro, itinuloy ang laro sa pamamagitan ng pagtuthrow-in o yung pag-i-inbound doon sa ilalim ng court ng Team B. Mapupunta ang bola sa Team B, doon sa ilalim ilinabas ang bola, okay, which is backcourt ng Team B. So yan ang maliwanag na sinabi sa senaryo. Ngayon, para malaman natin kung tama ba to o hindi tama, puntahan natin ang article number 17 na may title na throw-in. Okay? Basahin natin ang article 17.2.9 ng OBR at article 17-50 ng OBRI. Okay? So, itong 17-50 statement o pahayag na nagmula sa OBRI. Kung babasahin natin, magkasing kahulugan sila. Parehas ang sinabi. Okay? Walang pagkakaiba. Ngayon, sinasabi dito sa 17.2.9 of Article 17 at 17-50 statement o pahayag mula sa OBRI, sa tuwing ang bola ay pumasok sa basket, subalit ang pagbubuslo o goal o huling free throw ay walang saysay o hindi counted. Ang laro ay dapat ipagpatuloy sa pamamagitan ng paglalabas ng bola mula sa free throw line extended opposite side ng court. So nagkaroon na ng contradict. Yung senaryo kanina na binasa natin, hindi tama. So mali. Okay? Ibig sabihin, no, hindi kailangan ilabas sa end line ng Team B. Okay? Dapat ilabas doon sa sideline. Free throw line extended, backcourt ng Team B, doon dapat ilabas. Sabi dito, sa 17.2.9, okay, ng article number 17 at saka 17-50, statement o pahayag sa OBRI. OBRI, parehas ang sinasabi. Okay? Ngayon, susugan pa natin. Gamit tayo ng example na pwede pang mas maintindihan ng mga kapito natin ang patungkol dito sa senaryo na binasa natin o binanggit natin. Puntahan natin ang 17-51 example o yung halimbawa. Okay, sinasabi dito si player A1 ay nasa act of shooting. Subalit nakakuha ng traveling violation kasunod ng kanyang pagbubuslo at pagpasok ng bola sa basket. So dito sa example 17-51, hindi 3 seconds violation ang nagawa. Ang nagawa dito traveling violation. But anyway, parehas namang violation yon. Okay? And the same person, parehas. Iisang tao may hawak ng bola, siya rin ang nakakommit ng violation. Okay? So, maliwanag yon mga kapito. Ngayon, puntahan natin ang interpretation o yung pakahulugan dito sa 17-51. Sinasabi dyan, ang pagpasok ng bola sa basket mula sa pagbubuslo ni A1 ay walang saysay
o hindi counted. Okay? Ang karapatan ng posisyon ng bola ay ibibigay sa Team B at ito ay ilalabas sa throw-in. Okay? Ilalabas o ito throw-in mula sa free throw line extended opposite side ng court sa kanilang backcourt na may 24-second shot clock. So yung interpretation o pakahulugan ng 17-51 parehas ang sinasabi doon sa statement. Okay? Ng article number 17-50 at doon sa article number 17.2.9. Okay? So yun, maliwanag na mga kapito. Kung makaka-experience kayo o maka-i-encounter nyo ang ganitong senaryo, alam nyo na ang gagawin nyo. Okay, by the rules, ito ang sinasabi. Karoon ng violation, tuloy-tuloy pa rin ang pag-attempt, pagtira, pumasok. So hindi sa ilalim ilalabas dahil nagkaroon na ng violation. Ilalabas ang bola doon sa sideline. Free throw line extended, okay, ng backcourt ng Team B. Okay, with 24-second shot clock. Okay mga kapito, so yun, sana may natutunan tayo dito sa ating segment, panibagong video. Scenario number 3 na tayo at sa susunod, tuloy-tuloy pa rin ang scenario o mga senaryo na ating pag-aaralan. Sa ngayon, yan muna ang ating video. At muli, ako po ang inyong Uncle B na nagsasabi, harapin mo ang totoong mundo ng basketball. Safety first, kapito. Peace out.